Maliwanag ang araw sa loob ng opisina ni Leo sa Villarreal Holdings. Malawak ang glass window sa likod ng mesa niya. Tanaw ang city skyline. Pero sa halip na magbigay ng saya, parang lalo lang nitong pinapaalala kay Leo na nakatali siya sa isang buhay na hindi niya gusto. Nasa harap ni Leonardo Leo Villarreal si Marcos, best friend niya at secretary, nakababata pa niya. Nakapolo si Marcos, medyo gusot na at halatang puyat. Pare, gusto ko ng break. Gusto ko maranasan kung paano maging normal na tao. Banggit niya sa kaibigan niya. Doon nagulat si Marcos. Halos mabulunan sa iniinom na kape. Ano ka ba, Leo? Break? Anong klaseng break? Vacation leave? O break na parang ayaw mo na sa lahat? Umiling si Leo. Hindi. Hindi yung vacation lang. Gusto ko na ibang buhay. Gusto ko na maging normal. Leo, di ganun kadali yun. Paano ang kumpanya? May mga managers naman tayo. Alam mo naman kaya nila magpatakbo ng operations kahit wala ako na ilang buwan. Nagkamot ng ulo si Marcos. Seryoso ka ba talaga? Hindi to parang spa retreat, pare. CEO ka. May mga tao umaasa sa'yo. Lahat ng investors, mga shareholders. Alam ko. Pero Marcos, di ko na kaya. Sobra na akong pagod. Gabi-gabi akong pumupunta sa mga events na hindi ko naman gusto. Lahat ng tao nakangiti sa akin. Pero pakiramdam ko, gusto lang nila yung yaman ko, o connections ko, o pangalan ko. Gusto ko maranasan kung paano mabuhay na ako lang. Hindi si Leo Villarreal, na CEO ng Villarreal Holdings. Hindi si Leo Villarreal, na bilyonaryo. Gusto ko lang maging tao. Natahimik si Marcos. Tinitigan niya si Leo. Parang sinusuri kung seryoso ba ito sa sinasabi o nantitrip lang. Pero nakita niya sa mukha ng kaibigan ng bigat at pagod. Hindi ito biro. Paano mo balak gawin yan? Tanong ni Marcos sa mahinahong boses. Bumuntong hininga si Leo. Magbubuo ako ng bagong identity. Liam Cruz. Walang yaman. Walang titulo. Walang Leo Villarreal. Putik. Parang pelikula to ah. Liam Cruz? Saan mo naman nakuha yung pangalan na yan? Napapailing na saad ni Marcos. Ewan ko. Random lang na pumasok sa utak ko. Simple, di ba? Umupo si Marcos sa harap ng mesa. Nilapag ang kape at nag-cross ang mga braso. At anong balak mong gawin bilang Liam Cruz? Mag-model, magtinda ng fishball, mag-grab. Napangiti si Leo. Actually, kanina lang ako nag-check ng online job postings. Nakita ko, hiring ang Cafe Amara sa Quezon City. No experience needed. Namilog ang mga mata ni Marcos. What, Leo? Barista? Marunong ka bang gumawa ng kape? Umiling si Leo sabay tawa. Hindi, wala nga akong alam eh. Pati pag-steam ng gatas wala akong idea. Pero gusto ko subukan. Gusto ko matutunan. Gusto ko maranasan yung simpleng trabaho, pare. Yung may oras ng pasok, may oras ng uwian. Yung makakausap ko yung mga customers, hindi puro investors. Hinilot ni Marcos ang sentido niya. Alam mo bang hindi ka pwedeng basta mawala? Anong sasabihin ko sa mga tao? Na nagbakasyon ka, nag-resign, na nakidnap ka. Sabihin mo, nag-business trip ako abroad. Hindi naman nila kailangan malaman agad eh. Saglit lang naman ako mawawala. Leo, alam mo hindi ganun kasimple yan. Paano kung may emergency? Paano kung bumagsak ang stocks? O may deal na kailangan ka? May mga tao tayo para doon, Marcos. Hindi ko sinasabing forever ako mawawala. Gusto ko lang na ilang buwan. Gusto ko mag-restart, mag-refresh. Gusto ko matuklasan kung sino ako kapag wala akong yaman, kapag wala akong titulo. Huminga ng malalim si Marcos. Shit pare. Ewan ko kung matatawa ako, maiiyak. Pero kung yan ang gusto mo, paano ako? Hindi mo naman ako iiwan dito mag-isa sa gulo, di ba? Of course hindi. Ikaw lang nakakaalam nito.
ikaw rin magiging contact ko. Kung may kailangan kayo iparating, ikaw lang ang pwedeng tumawag. Pero gusto kong tahimik lang. Walang ibang makakaalam. Muling napabuntong hininga si Marcos. So, barista ka na ngayon? Hindi pa. Mag-a-apply pa lang ako. Wala pa naman akong kasiguraduhan kung matatanggap ako eh. E paano kung tanggihan ka? Wala kang experience. E di mag-a-apply ako sa iba. Alam mo bang sobrang daming job openings online? May dishwasher, may service crew. Kahit security guard, basta gusto ko lang maranasan ng normal na buhay. Alam mo, Leo, minsan naiinggit din ako sa'yo. Pero ngayon, parang mas naiiyak na ako. Kasi siguro, CEO ka. Pero tao ka rin pala na napapagod. Napangiti si Leo. Exactly. Tao lang din ako, Marcos. At gusto ko maramdaman yan. Tahimik sila pareho. Pinagmasdan ni Marcos ang best friend niya. Sa unang pagkakataon, parang hindi niya nakikita ang CEO ng Villarreal Holdings sa harap niya. Nakikita niya si Leo, isang lalaking gusto lang malaman kung paano maging masaya. Hinawakan ni Leo ang cellphone niya. Nag-type siya ng application form sa Cafe Amara website. Napabuntong hininga siya ulit. Wish me luck, pare. Baka bukas barista na ako. Napailing si Marcos, pero hindi na napigilan ng tawa. Putik. Liam Cruz. Sige pare, good luck. Natawa na rin si Leo. Kahit papaano, parang gumaan ang dibdib niya. Para bang unang beses ulit siyang huminga ng malalim. Walang sinayang na oras si Leo kinabukasan. Maaga pa lang naroon na si Leo Villarreal o mas tamang tawagin na Liam Cruz. Naroon siya sa harap ng Cafe Amara. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Nakasuot lang siya ng simpleng gray na t-shirt, faded na maong at puting rubber shoes. Wala nang mamahaling relo. Wala nang branded na jacket. Para siyang ibang tao. Pagbukas ng pintuan, bumungad agad ang bango ng cafe. Amoy espresso beans, vanilla syrup, at init ng steamed milk. Tumama agad sa pandinig niya ang mellow na jazz music na tumutugtog sa loob. May ilang estudyante sa sulok, tahimik na nagtatype sa laptop. May 3 tita na nagtatawanan habang umiinom ng latte. Tila walang pakialam sa oras. Napatigil si Liam sa paglalakad nang mapansin niya ang babaeng nasa likod ng counter. Si Samantha Sam Lopez. Nakaitim itong apron. May white polo sa loob. Nakatali ang buhok niya sa mataas na ponytail. Kita ang mahabang leeg at hugis na muka. Pawisan siya at halatang pagod. Pero hindi may tatanggi kung gaano siya kaganda. May makinis na kutis, mahahabang pilik mata, at mga matang maitim pero kumikislap na parang laging may tinatagong kwento. May konting buhok na lumalabas sa gilid ng ponytail niya. Pero, lalo lang siyang gumaganda. Napasinghap si Liam. Kasi kahit pagod si Sam, maganda pa rin to. May natural charm. Tipong kahit walang makeup, parang artista pa rin. Hindi sexy. Sa loob ng lugar na yon, walang sobrang revealing na damit. Ito yung tipong girl next door na hindi mo makakalimutan. Pagkakita rin ni Sam kay Liam, halatang napatigil siya ng 1 segundo. Parang hindi inaasahan na makakakita ng lalaking ganun kagwapo sa cafe ng ganun kaaga. Simple lang ang suot ni Liam, pero hindi niya maitago ang maamong muka, matangos na ilong, at magandang tindig. Agad bumalik si Sam sa pagiging mataray. Kunwari hindi impressed, kunwari hindi siya tinamaan. Hi, good morning. Mag-a-apply po sana ako bilang barista. Sabi ni Liam, kinakabahan pero may pilit na ngiti. Tinignan siya ni Sam mula ulo hanggang paa. Parang tinitimbang kung totoo ba siya o scammer. May experience ka ba? Malamig ang boses nito. Umiling si Liam. Wala po, pero gusto ko pa matutunan. Napabuntong hininga si Sam, saka umiling.
Nako, baka ikaw pa maging dahilan ng pagsasara ng shop namin. Namula si Liam. Ganun ba kalala dito? Hindi ka ba marunong gumawa kahit simpleng kape? Tanong ni Sam, nakataas ang gilay. Alam ko lang 3-in-1, yun lang po. Sagot ni Liam, nahihiya pero tumawa ng konti. Hindi napigilan ni Sam ang mahinang tawa. Bumawi agad ang pagiging mataray. Nako, wag mo akong patawanin. Seryoso ako dito. Hindi biro tong cafe. Pag mali ka ng timpla, uulanin tayo ng reklamo. Napakamot si Liam. Promise po, mabilis ako matuto. Kahit magugas ako ng baso, magpunas ng mesa okay lang. Umirap si Sam. Pero habang nakatingin kay Liam, parang may kumikislap na curiosity sa mga mata niya. Maghugas? Putya, sayang mukha mo. Baka madurog kamay mo sa sobrang paghuhugas. Napangiti si Liam. Hindi po madudurog to. Sanay ako magtrabaho. Sanay? Saan ka ba dati nagtatrabaho? Tanong ni Sam, nakasandalang siko sa counter. Nabitawan ni Liam ang mga salitang sasabihin niya. Hindi niya pwedeng sabihing CEO siya dati. Sa family business po. Family business? Ano negosyo niyo? Tanong ni Sam, sabay titig ulit. Parang gusto siyang basahin kung nagsisinungaling. Sa mga construction supplies po. E di marunong ka magbuhat ng simento o kaya magbuhat ng coffee beans. Tingin ko kaya ko naman. Sagot ni Liam, pilit na nakangiti. Tumingin si Sam sa iba pang staff. Hoy Andrew, may aplikante dito. Wala raw experience pero willing daw matuto. Mukha bang magiging barista to o artista lang? Lumapit si Andrew, isa pang barista. Uy, pogi ah. Daming customers sa atin may in love dito. Pang IG post to. Namula lalo si Liam. Grabe kayo. Nagkibit balikat si Sam. Pang-akit ng customer, sigurado pasado ka. Pero sa trabaho, ewan ko. Lumapit bigla si Mr. Joaquin, ang manager ng cafe. Sino to? Sir, mag-a-apply po as barista. Wala pong experience. Sagot ni Sam. Hindi pa rin umaalis ang tingin kay Liam. Tinitigan ni Mr. Joaquin si Liam mula ulo hanggang paa. Alam mo bang gumawa na espresso? Hindi po. Mag-steam ng gatas? Hindi rin po. Mag-cashier? Umiling si Liam. Pero gusto ko po matuto. Kahit ano pong trabaho gagawin ko. Napakamot si Mr. Joaquin. Kulang tayo ng tao, Sam. Kahit runner lang muna. Sir, ako ang magtitrain. Ako rin magpapaalis kung pabigat siya. Sabi ni Sam nakatingin pa rin kay Liam. Deal. Bukas ka pumasok. Liam Cruz, tama? Opo, sir. Bukas alas 7, huwag ka malilate. Sabi ni Sam, kunwaring mataray. Pero hindi maitago ang maliit na ngiti. Hindi po ako malilate. Sagot ni Liam. Pagkaalis ni Mr. Joaquin, lumapit si Sam kay Liam. Alam mo Liam, may tsura ka naman. Pero wag na wag mong iaasa sa mukha mo ang trabaho dito ah. Hindi po. Gusto ko pong seryosohin to. Napabuntong hininga si Sam. Bahala ka pero tandaan mo, barista ako dito at ako ang boss mo simula bukas. Hindi kita pagtatakpan kapag pumalpak ka. Tumango si Liam. Ngiting-ngiti pa rin. Opo, Boss Sam. Maya-maya, bumalik si Sam sa counter para asikasuhin ang ibang customers. Pero, habang nagbubuhos siya ng steamed milk, lihim siyang napapatingin kay Liam. Parang hindi niya gustong aminin sa sarili na medyo nagwapuhan siya dito kahit wala itong kaalam-alam sa paggawa ng kape. Samantalang si Liam, nakatayo lang sa cafe. Nakangiti habang iniisip kung anong buhay ang naghihintay sa kanya bilang isang simpleng barista at kung bakit parang lalo siyang na-excite dahil kay Sam. Kinaumagahan alas 6 pa lang at maagang dumating na si Liam sa Cafe Amara. Suot niya ang bago niyang apron.
na may maliit na logo ng Cafe Amara sa dibdib. Mukha siyang excited at kinakabahan ng sabay. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa cafe. Good morning po. Bati niya sabay ngiti. Napatingin si Sam na nag-aayos ng mga baso sa likod ng counter. Nakataas agad ang kilay sa kanya. Huwag ka na magpo. Huwag ka masyadong polite dito. Ang dami mong gagawin. Wala tayong oras sa pagiging formal mo. Opo, okay. Sagot ni Liam na medyo nalilito pa. Halika na, umpisahan na natin yung training mo. Utos ni Sam. Sinimulan ni Sam turuan si Liam kung paano mag-steam ng gatas. Humawak si Sam sa kamay niya para ituro kung paano dapat i-angle ang steam wand. Hindi maiwasang mapatingin ni Liam sa mukha ni Sam. Ang lapit nila. Naamoy niya ang mild na pabango ni Sam na parang vanilla. Uy, anong tinitingnan mo? Sabay hawi ni Sam ng kamay niya. Gatas ang tingnan mo, hindi ako. Kasi, ang ganda mo. Bulong ni Liam. Sus, sige ka, steam ko yung mukha mo, sige. Sabay irap ni Sam. Hindi pa tapos ang training, dumating na ang orders. Nagmadali si Sam. Oh, Liam, kunin mo yung tray ng mga baso. Dalhin mo sa table 3. Tumango si Liam. Okay, boss. Dinampot ni Liam ang tray. Punong-puno ng maliliit na baso ng tubig at mga nakahandang drinks. Habang naglalakad, medyo nanginginig pa ang kamay niya. Biglang may tumawid na bata sa harap niya kaya nagulat siya at nabitawan niya ang tray. Nalaglag lahat ng baso. Tumalsik ang tubig. Nabagsakan pa ng caramel macchiato ang isang customer na naka-white blouse. Oh my God! Ba't ako natapunan? Sigaw nito. Napatakbo si Sam. Ano ba yan, Liam? Lugi na tayo sa baso. Nagpanik si Liam doon. Sorry po talaga, miss. Habol niya sa customer habang naglalabas ng tissue. Sumabat si Sam. Inaabot din ng tissue. Ma'am, sorry po. Ako na po magpapalaban ng blouse niyo. Bigyan ko po kayo ng free drink. Kahit 2 caramel macchiato. Pero sa kalituhan, nasagi ni Liam ang bote ng syrup sa counter. Nahulog yon at bumagsak sa sahig. Kumalat ang malagkit na likido sa tiles. Liam! Ano ba yan? Sigaw ulit ni Sam. Halos di alam ni Liam kung anong uunahin. Tumuwad siya para punasan ng syrup, pero nabunggo naman ng isang staff na dumadaan. Ay, sorry. Ani Liam. Umalis ka na dyan, ako na! Sigaw ni Sam sa kanya. Sa sobrang gulo nagtitilian na ang ibang customers. Yung 3 tita na nagsiselfie kanina, nakatayo at pinipicturean na nangyari. Oo yan, trending na tayo. Sabi ni Andrew, isa pang barista. Nakatingin sa cellphone nito. Nilive pa na isang customer sa Facebook. Hindi na alam ni Liam kung matatawa siya o maiiyak sa nangyayari. Sa staff room, nakaupo si Liam sa isang plastic chair. Mukha siyang talunan. Nakasubsob ang noo niya sa mesa. Amoy caramel syrup pa rin siya. Pumasok si Sam. Bit-bit ang 2 baso ng tubig. Nilapag niya ang isa sa harap ni Liam. Uminom ka muna, mukha kang iiyak. Hindi gumalaw si Liam. Sam, sorry talaga. Lahat ata nabasag ko. Pati bote na syrup. Alam mo bang ang mahal ng baso? Hindi yan basta binibili sa palengke. Singhal ni Sam. Napangiti si Liam kahit mukhang guilty. Di sorry na. Pero cute ka pag galit. Napataas ang kilay ni Sam. Huwag mo akong bulahin, Liam. Hindi mo mababawi sa pambobola yan na basag mong baso. Hindi ako nambobola. Totoo yun. Ang cute mo kahit nagtataray ka. Napatitig si Sam. Saglit siyang natahimik. Parang gustong ngumiti pero pinipigilan. Manahimik ka. Huwag mo akong paiiyakin, ha? Paiiyakin? Ikaw nga itong galit na galit sa akin. Napabuntong hininga si Sam. Umupo sa tabi niya. Alam mo, Liam, hindi biro ang trabaho dito.
Hindi porket pogi ka pasado ka. Dito binibilang namin bawat baso, bawat bote ng syrup, bawat order importante. Tumangulang si Liam. Alam ko. Gusto ko naman matutunan eh. E paano kung ulit-ulitin mo yung gulo mo? E di magsasara tayo. Hindi na po mauulit. Sabi ni Liam na parang batang nangangako. Napailing na naman si Sam. Hindi na po. Hoy, hindi ka na magpupo rito. Magka-age lang tayo. Okay, di na mauulit, Sam. Basta bukas ulit 7:00. Maaga ka at ingat sa baso. Promise. Sabi ni Liam sabay kindat. Umiling si Sam, pero bago siya tumayo, sumulyap ulit siya kay Liam. Tila may maliit na ngiti sa gilid ng labi niya, kahit ayaw niyang aminin. Mukhang natutuwa na siya kay Liam kahit magulo ito sa trabaho. Mga 8:00 na ng gabi, medyo kalmado na ang Cafe Amara. Karamihan ng customers nakauwi na. Ilang estudyante na lang ang natitira. Nagtitipa pa sa laptop habang may konting ingay na mga kutsara at tasa. May jazz music pa rin na tumutugtog pero mahina na lang. Nasa bar counter si Sam. Nakasando na lang at naka-apron habang sinasabo ng mga picture at baso. Kita ang manipis na butil ng pawis sa gilid ng kanyang sentido. Nakatali pa rin ang buhok niya sa mataas na ponytail. Pero may ilang hibla na nakalaglag at dumidikit sa pisngi. Sa tabi niya, nakasandal si Liam. Nakapamewang lang, parang walang bala kumilos. Titig na titig kay Sam na parang pinapanood na palabas. Napansin siya ni Sam at napairap agad. Baka gusto mong tumulong kaysa tumingin lang. Asik ni Sam, habang patuloy ang pagkuskos sa picture. Mas gusto ko itong tinitignan. Ang ganda mo kasi kahit nakakunot ang noo. Sagot ni Liam sabay ngiti. Pinanlakihan siya ng mata ni Sam. Hoy Liam, hindi porket binigyan ka ng trabaho dito. Gagawin mo na akong show. Gusto mo bang lumabas na lang ng cafe at humingi ng limos? Natawa si Liam. Grabe ka naman, limos agad. Hindi naman kita tinatanaw na charity case eh. Tinitignan lang kita kasi ang ganda mong tingnan. Napahinto si Sam sa paghuhugas. Tumitig kay Liam. Parang gusto niyang saksakin ng tingin. Pero may konting ngiti na bumuo sa labi niya. Alam mo, yan ang nakakainis sa'yo. Kahit gusto kitang sabihan ng baliw ka, napapatawa mo ako. Eh di tumawa ka lang. Para gumanda lalo araw mo. Liam, para kang bata. Gusto mo bang habulin kita ng basang baso? Pwede, basta ikaw hahabol. Napabuntong hininga si Sam. Putya, para kang gulo na hindi ko maiwasan. Lumapit si Liam at kinuha ang baso mula kay Sam. Oh, akin na yan. Ako na maghuhugas. Napakunot noo ang babae. Hoy, teka lang, baka mabasag mo na naman yan. Mahal ang mga baso. Hindi yan basta binibili sa palengke. Tiwala lang. Pinanood siya ni Sam. Mukha itong nagdadalawang isip kung papayagang tumulong si Liam. Pero sa huli, naglagay siya ng sabon sa espongha at inabot kay Liam. O sige, subukan mo. Pero pag yan nabasag mo, ibabawas yan sa sweldo mo. Kahit di ko pa alam kung magkano ang sweldo mo. Napatawa si Liam. Kahit bawasan mo, basta ikaw kasama ko. Nagpakipot si Sam. Uy, huwag mo akong isama sa pambobola mo Hindi mo mababawi sa pambobola yan nabasag mong baso last time. Di naman bola to, Sam. Seryoso ako. Ang saya mo kasing kasama. Ang kulit mo talaga? Teka nga, ba't ka ba nagtrabaho dito? Di ka naman mukhang pang coffee shop. Mas mukha kang pang magazine cover. Nagkibit balikat si Liam. Gusto ko lang ng ibang buhay. Gusto ko maranasan kung paano maging normal. Hindi puro meeting. Puro events. Dito, kahit simpleng hugas ng baso, parang may sense. Sense? Hugasan mo nga na maayos yung baso. Kita mong may lipstick stain pa Sinuri ni Liam ang baso. Ang hirap pala nito.
Paano mo nalalaman kung malinis na? Pakiramdam, parang relasyon. Sagot ni Sam. Kapag may dumi, mararamdaman mo, kahit hindi mo makikita. Parang hugot yan ah. Di lahat ng bagay hugot, Liam. Hugasan mo na yan. Hindi ka magaling na barista kung wala kang skills. Kahit papaano, dito ka na bumawi. Habang naghuhugas si Liam, sumandal si Sam sa counter. Pinanood siya, medyo natatawa. Alam mo, kahit disaster ka, hindi ko alam pero may charm ka pa rin. Talaga? Nakangiting saad ni Liam, parang batang natuwa. Pero wag lalaki ulo mo, charm lang yan. Hindi ibig sabihin yan, papayag akong sagutin kita. Dililigawan na lang kita araw-araw hanggang pumayag ka. Loko ka? Liligawan mo nga ako, hindi ka naman marunong gumawa ng kape. Turuan mo ako para sabay natin gawin lahat. Napatingin si Sam kay Liam. Napangiti siya, pero may konting lambing sa mga mata. Bahala ka, pero tandaan mo. Mahirap ako magturo ha. Gusto ko yung challenge. Disaster ka na nga sa trabaho, disaster ka pa sa puso ko. Napapailing na saad ni Sam. Napangiti si Liam, sabay bumuga ng bula mula sa espongha. Pero kahit disaster natutuwa ka, di ba? At habang naghuhugas si Liam ng baso, si Sam naman, lihim na sumusulyap sa kanya. Kahit gusto niyang itanggi, natutuwa talaga siya sa presensya ni Liam. Kahit clumsy, kahit puro sablay, kahit disaster. Malapit na mag-alas 9 ng gabi, pero punong-puno pa rin ang Cafe Amara. Hindi nila inasahan na magkakaroon ng sudden rush ng orders mula sa mga estudyante at mga call center agents na dumadaan matapos ang shift. Parang lahat ng gustong magkape naroon na. O di kaya mag-milk tea o mag-dessert bago umuwi. Si Liam, abalang-abala sa pagbubuhat ng trays at pagpupunas ng tables. Si Sam naman, umiikot sa bar counter, nagpo-froth ng gatas, nagbabasa ng mga resibo at sumisigaw ng orders. Liam, table 5, 2 caramel macchiato, 1 hot chocolate. Sigaw ni Sam habang sinasalin ang espresso. Yes, boss. Sigaw ni Liam pabalik. Pawis na pawis pero nakangiti pa rin. Dumaan ang 2 oras na parang isang iglap. Nang umalis na ang huling customer, sabay silang napabagsak sa mga upuan sa loob ng cafe. Wala na akong boses. Sabi ni Sam humihingal. Kala ko magsasara tayo ng maaga. Napatawa si Liam at nagpupunas ng noo. Ako din. Pero sulit kasi kahit pagod kasama kita. Ang landi mo? Sabi ni Sam, sabay tapik sa braso ni Liam pero napangiti siya. Biglang kumulog sa labas, sabay buhos ng malakas na ulan. Halos mabingi sila sa bagsak ng tubig sa bubong ng cafe. Inulan na tayo, sabi ni Sam na patayo bigla tinakbo ang pinto para isara ng mahigpit. Wala na ako masasakyan ito eh. Lumapit si Liam at sinimulang tulungan si Sam na ayusin ang mga gamit. Nagtutupi siya ng mga basahan, nag-aayos ng mga baso. Habang nagliligpit, napansin niya ang isang sketchpad na nakapatong sa gilid ng bar counter. Nakatago sa ilalim ng mga resibo. Ano to? Tanong ni Liam at kinuha ang sketchpad. Nagulat si Sam. Hoy, wag! Hinablot niya ito pero naagapan ni Liam na mabuksan. Napatigil si Liam. Dahan-dahan niyang binuklat ang pahina. Kita niya ang mga drawing ng bahay. Luma pero sobrang ganda. May mga intricate na bintana, arc na pintuan, garden sa gilid, at terrace na puno ng halaman. May signage na nakasulat, Lopez Cafe and Creative Hub. Ang ganda. Ikaw gumawa nito? Tanong ni Liam at nakatitig pa rin sa mga sketches. Nag-alangan si Sam. Bahay yan ng pamilya namin sa Pampanga. Luma na siya. Gusto ko balang araw i-restore.
Gawin ko siyang cafe at hub para sa mga architects, artists, mga creatives. Pero alam mo na, pangarap lang yan. Napangiti si Liam. Hindi lang pangarap yan. Totoong gagawin mo yan. Ang ganda ng vision mo, Sam. Tumingin si Sam sa kanya. Parang hindi makapaniwala. Paano? Wala naman akong pera. Baka mas mahal pa iparestore yung bahay kesa magtayo ng bagong cafe. Di ka ba naniniwala sa sarili mo? Tanong ni Liam at seryoso ang muka. Sam, kaya mo to. Sobrang talented mo. Tingnan mo itong mga drawings mo. Ang linis. Ang daming detalye. Hindi lang basta cafe ang gusto mo. May puso yung plano mo. Hindi agad nakasagot si Sam. Napalunok siya at biglang yumuko. Kasi minsan parang imposible. Ang mahal ng lupa, ang mahal ng materyales. Wala rin akong investors. Baka matanda na ako bago ko pa may pagawayan. Hindi mo kailangan ng investors ngayon. Basta may plano ka, dadating din yung tamang panahon. Tsaka hindi ka naman nag-iisa. Basta balang araw, matutupad mo yan. Natahimik si Sam. Ilang sandali siyang tumitig kay Liam. Bakit parang mas naniniwala ka pa sa akin kaysa sa sarili ko? Kasi, nakikita ko kung gaano ka kagaling, Sam. Hindi mo lang alam. Medyo namula si Sam. Inirapan niya si Liam, pero hindi na maitago ang konting kilig sa mga mata niya. Bola na naman yan. Hindi bola, seryoso ako. Sumilip sila sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Wala kang payong? In fairness, may dala akong payo, pero maliit lang. Pinakita niya ang itim na payong na medyo sira na ang isang tadyang. What the heck? Liam, isang tao lang kasi dyan . Didikit tayo. Kadiri ka? Sabi ni Sam pero tumatawa na rin. Naglakad sila palabas ng cafe. Sabay nagbukas si Liam ng payong. Sumilong si Sam. Pilit na sumisiksik para hindi mabasa. Nagkadikit ang braso nila. Hoy, lumayo ka nga. Sabi ni Sam, pero hindi rin siya umaalis. Sabi mo maliit ang payong. Wala akong choice. Tahimik silang naglalakad papalabas. Humahampas ang ulan sa gilid ng payong. Pero parang hindi nila napansin. Ilang beses silang nagtitigan. Parang may spark sa pagitan nila. Napahinto si Liam, tumingin kay Sam, seryosong seryoso. Sam, seryoso ako. Gagawin mo yung cafe mo. At gusto ko, andun ako pag nangyari yon. Tinitigan siya ni Sam, biglang tumigil ang mundo. Para sa isang segundo. Parang may mahika. Pero biglang dumaan ang jeep. Bumusina ng malakas. Napamura si Sam, maging siya, at sabay silang napahawak sa dibdib. Napatawa si Liam at hinawakan ang braso ni Sam. Tara na nga, baka mabasa ka palalo. Umiling si Sam pero napangiti. Putya ka talaga, Liam. Disaster ka pa rin pero... Pero? Tanong ni Liam at nakangiti sa kanya. Pero ewan, tara na nga. Sabay silang naglakad sa ilalim ng maliit na payong. Malakas pa rin ang ulan, pero parang bumagal ang mundo sa paligid nila. Mabilis lumipas sa mga linggo. Halos araw-araw magkasama sina Liam at Sam sa Cafe Amara. Unti-unti nang nawala ang awkwardness sa pagitan nila. Kahit pagod sila pareho. Parang laging may energy pag magkasama sila. Isang hapon, break time nila. Naupo silang dalawa sa likod ng cafe, sa maliit na staff area. May maliit na mesa roon, puno ng mga supot ng crackers at mga instant noodles. Si Sam kumakain ng biskwit, habang nakataas ang paa sa silya. Si Liam nakasandal, hawak ang plastic cup ng iced coffee. Alam mo ba, Liam, nung college ako, halos gusto ko nang isumpa yung thesis ko. Bakit naman? Kasi, archthesis yun . Buong taon ko ginawa. Tapos advisor ko, super strict. Wala raw kwenta concept ko. Napakunot to si Liam. Ano bang concept mo? Adaptive reuse na heritage house. Gusto ko gawing cafe at creative hub.
Parang yung sketches na pinakita mo nung isang gabi. Pero sabi ng advisor ko, walang commercial viability. Sabi ko sa sarili ko, basta gusto ko yun. Natawa si Liam. Eh di ikaw na matapang. Kung ako yun, baka umatras na ako. Ewan ko ba? Parang pag gusto ko talaga, gusto ko, kahit mukhang imposible. Eh ikaw Liam, anong pangarap mo? Napatigil si Liam, tumingin siya kay Sam. Saka tinapik ang daliri sa plastic cup. Simple lang. Gusto ko ng buhay na hindi puro expectations. Gusto ko lang yung totoo. Yung may kasama kang kausap na hindi ka tinitingnan dahil may pera ka o wala. So ako yun. Napapangiti si Sam. Medyo. Grabe ka, di pa kita sinasagot ha? Hindi ko naman sinabing ligawan kita ngayon. Napailing si Sam. Alam mo Liam, baliw ka talaga. Tahimik sila sandali. Pero hindi awkward. Maya-maya, may inabot si Liam mula sa bulsa niya. Isang maliit na notebook, kulay pastel green. May sticker na maliit na coffee cup sa harap. Oh, para sa'yo. Napatitig si Sam. Ha? Bakit? Eh kasi lagi mo sinasabing gusto mo mag-sketch o magsulat na ideas mo. Sabi mo nga baka makalimutan mo. At least dito, may lalagay mo. Paliwanag ni Liam. Napakagat-labi si Sam. Kinuha niya yung notebook. Hinimas-himas pa ang cover. Ang cute naman ito. Eh ano okasyon? Wala. Gusto ko lang. Tsaka bagay sa'yo yung kulay. Namula si Sam, kahit pilit niyang tinatago. Alam mo, Liam, minsan naiirita ako sa'yo. Bakit naman? Kasi sobrang bait mo. Parang gusto ko na tuloy maniwala na hindi lahat ng lalaki manloloko. Sabi ni Sam sa medyo mahinang boses. Doon nagulat si Liam. Napalapit siya kay Sam. Parang gusto niyang yakapin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Di naman lahat manloloko, Sam. At kahit disaster ako sa cafe, seryoso ako sa'yo. Seryoso, San? Sa pagiging kaibigan mo at kung ano pa. Loko ka, wag mong simulan yan. E paano kung gusto kong simulan? Ewan, bahala ka. Tinago ni Sam ang notebook sa apron niya. Salamat ha. Walang anuman. Basta wag mong kalilimutan yung pangarap mo. Isulat mo lahat dyan. Napabuntong hininga si Sam. Hi, Liam. Minsan naisip ko, baka ikaw na yung sign na kailangan ko. Baka nga. Ako na talaga. Ibang ka na. Sabay tulak ni Sam sa balikat niya. Pero habang tinutulak siya, hindi maitago ni Sam yung kilig at ngiti sa mga mata. At habang nakaupo silang dalawa sa sulok ng staff room, parang mas lumalalim pa ang koneksyon nila. Kahit simpleng kwentuhan lang, kahit simpleng notebook lang ang regalo. Kinabukasan, maaga pa lang, naramdaman na ni Liam na parang may kulang sa Cafe Amara. Sanay siyang marinig ang boses ni Sam na pasigaw, nagtatawag ng orders, o kaya nagbubunga nga sa kanya. Pero ngayong araw tahimik. Nakita niya si Andrew na nagwawali sa gilid at lumapit siya. Pare, nasa si Sam. Tumingin si Andrew parang nag-aalangan. May sakit daw. The next si boss di makakapasok. Ha? Anong sakit? Okay ba siya? Ewan, lagnat yata, sabi ni boss. Magpahinga na lang muna siya. Hindi na nakatiis si Liam. Nagpalit siya agad ng damit at nagpaalam sa manager. Kuya, pupuntaan ko si Sam. Babalik ako mamaya. Hindi na hinintay ni Liam ang sagot. Dumaan siya sa butika. Bumili ng gamot, menthol rub, 2 bote ng Gatorade. Tapos dumaan siya sa isang karinderya at bumili ng lugaw, extra kalamansi at itlog. Halos nakikipagkarera siya sa jeep habang papunta sa boarding house ni Sam. Bumubusina pa ang driver pero abala si Liam sa pagyakap sa plastik ng lugaw para hindi matapon. Pagdating sa boarding house, kumatok siya. Sam? Sam? Narinig niya ang kaluskos sa loob. Bumukas ang pinto. Sumilip si Sam, naka-jacket at may balot na kumot sa balikat. Pulang-pula ang ilong at maputla ang muka. Anong ginagawa mo dito? Aalagaan kita. Sagot ni Liam.
Nakangiti habang tinataas ang plastik ng lugaw. Kahit di ako magaling sa coffee, magaling ako mag-asikaso. Pero huwag ka mag-alala. Binila na rin kita ng lugaw para makakain ka. Napairap si Sam. Kulit mo? Umalis ka na, baka mahawa ka. Eh di mahawa, wala akong pakialam. Teka, saan ka nakahiga? Napabuntong hininga si Sam. Diyos ko naman, Liam. Lumapit si Liam, inalalayan siya pabalik sa kama. Buka muna. O eto towel. Pinunasan mo na ba yung pawis mo? Ayoko, ang lagkit ng pakiramdam ko. Eh di ako na. Sabi ni Liam, kumuha ng malinis na bimpo, binasa sa maliit na tabo, at dahan-dahang pinunasan ang noon ni Sam. Nakakahiya, ang dumi ko na. Tingin mo lang yun. Maganda ka pa rin kahit may lagnat. Bola ka na naman dyan. Hindi nga, tsaka lagnat lang yan. Lilipas din yan. Pagkatapos punasan si Sam, nilabas ni Liam ang lugaw. Oh, kakain ka na. Ayoko, wala akong gana. Wala akong pakialam kung may gana ka o wala. Kailangan mong kumain. O sige, tikim ka muna. Masarap, promise. Napatingin si Sam. Pinilit ngumiti. Parang bata. Kumain ka na, para hindi na kita ituring na bata. Napangiti si Sam kahit nanghihina. Kumuha ng konting lugaw mula sa kutsara ni Liam. Ninamnam niya ito. Masarap nga. Diba sabi ko sa'yo? Tapos, inumin mo tong gamot. Ayoko ng gamot, ang pait. Akala ko ba matapang ka? Sabi mo dati, kahit anong challenge mo, kaya mo. Eh gamot lang to. Napairap si Sam, pero kinuha rin ang baso at ininom ang gamot. Ayoko na, sama ng lasa. Good girl. Sabay kindat ni Liam. Ulul. Ani Sam, pero may ngiti sa labi. Naupo si Liam sa gilid ng kama. O, pahinga ka na. Nandito lang ako. Bakit ka ba kasi nandito? Tinanong mo pa. Kasi nga gusto ko tang alagaan. Gusto ko tang makasama kahit may sipon ka. Napatingin si Sam sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ganon ang nararamdaman niya. Baka siguro sa lagnat, pero kinikilig siya at bigla siyang napangiti. Liam, alam mo kahit disaster ka, okay ka rin pala. Eh ikaw, kahit may lagnat ka, ang ganda mo pa rin. Habang nakaupo si Liam sa tabi ng kama, tahimik lang silang dalawa. Sa kabila ng amoy ng menthol rub at lugaw, parang mas naging malapit sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw mula na magkasakit si Sam, balik trabaho na siya sa Cafe Amara. Parang walang nangyari. Pero si Liam, tahimik na may pinaplano. Isang gabi, pagkatapos ng shift, lumapit si Liam kay Sam habang naglilinis ito ng counter. Sam. Sabi ni Liam na parang batang may tinatagong sikreto. Ano na naman yan? May nabasag ka na naman bang baso? Wala no. Sumama ka lang sa akin sandali. Sandali lang, trust me. Liam, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. May assignment pa ako bukas. Reklamo ni Sam. Pero hinila siya ni Liam papunta sa hagdan paakyat ng rooftop. Pag-akyat nila, nagulat si Sam. Maliwanag ang rooftop. Punong-puno ng maliliit na fairy lights. Nakapatong sa gitna ang isang bowl ng pasta na umaamoy ng garlic at herbs. Sa tabi nito, may 2 baso ng iced tea. Liam, ano to? Wala akong pang 5-star restaurant eh. Pero sana magustuhan mo. Ako nagluto niyan. Napatingin si Sam kay Liam sa katumawa. Ikaw nagluto? Baka naman sunog to ah. Grabe ka naman. Masarap kaya to. Sige na, tikman mo na. Bago ka manginsulto. Lumapit si Sam, kumuha ng konting pasta at tinikman. Doon siya napasinghap. Hala, masarap nga. Siyempre. Sinabi ko sa'yo hindi ako pang coffee machine lang. Alam mo, Liam, ikaw pa rin ang best surprise. Talaga? Oo, kasi kahit simpleng bagay lang, parang big deal kapag ikaw gumagawa. Di ko nga alam kung bakit eh. Sabi ni Sam at nakatitig pa rin sa mga mata ni Liam. Tahimik sila sandali.
Tanging malamig na simoy ng hangin at kislap ng mga ilaw ang maririnig. Sabi mo dati, pangarap mo yung cafe mo, di ba? Yung bahay namin sa Pampanga. Gusto kong gawing cafe at hub para sa mga artist. Tapos anong pangalan? Napangiti si Sam. Lopez Cafe and Creative Hub. Gusto ko yung lugar kung saan pwedeng magkwento, mag-sketch, magtrabaho kahit chill lang. Yung parang tahanan, hindi lang cafe. Maganda. Alam mo, balang araw, pupunta ako doon araw-araw. Tapos ikaw yung gagawa ng kape ko. Pero sana by that time, marunong na akong gumawa ng coffee. Maya-maya tahimik silang tumingin sa isa't isa. Unti-unti silang naglapit. Para bang may sariling mundo na sila lang ang naroon sa ilalim ng mga ilaw. Konti na lang sana. Magtatama na ang kanilang labi nang biglang tumunog ang phone ni Sam. Napamura si Sam sabay hablot sa bulsa niya. Sandali lang. Napatawa si Liam. Walang kwenta yung ringtone mo. Kasi alarm ko yan. Reminder na parang may assignment pa akong gagawin. Just so you know. Sagot ni Sam at namumula ang pisngi. Sayang, konti na lang eh. Nakangising saad ni Liam. Baliw ka. Bakit mo ba ako dinala dito ha? Para iparamdam sa'yo na kahit simpleng gabi, special ka. Napatingin si Sam at napatigil. Alam mo Liam, nakakatakot ka minsan. Bakit naman? Kasi baka masanay ako. Okay lang. Masasanay rin naman ako. Tapos baka ikaw rin yung hindi ko kayang bitawan. Namula si Sam. Tinakpan niya ang mukha niya. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Huwag akong alin. Huwag kang sweet, nakakainis. Tara na, kumain na tayo. Baka lumamig yung pasta. At sa ilalim ng fairy lights, kumain sila ng pasta. Tawa ng tawa, habang parang wala ng ibang tao sa mundo kundi sila lang. Maaliwalas ang araw sa opisina ng Villarreal Holdings. High-rise ang building. May salamin mula sa sahig hanggang kisame. Mamahalin ang mga desk, mga leather na upuan at amoy mamahaling kape ang paligid. Sa loob ng opisina ni Leo Villarreal, abala siya sa pagbubukas ng mga email habang hawak ang isang tasa ng black coffee. Suot niya ang simpleng long sleeves, nakatupi hanggang siko. Pero, lutang pa rin ang aura ng pagiging CEO. At may kumatok sa pintuan. Pasok, sabi ni Leo. Pumasok ang isang manager, si Mr. Gomez. May dalang folder. Sir Leo, good morning po. May papakita lang ako update sa mga projects natin. Sure, ano yan? Sagot ni Leo at hindi man lang tumitingin habang nagtatype pa rin sa laptop. Yung isang project natin sa Quezon City. Na-finalize na po na acquisition team. Lote po na isang lumang bahay. Malapit daw sa mga university. Perfect location for a mid-rise condominium. Malaki-laki ang kita natin doon. Okay, sige, proceed nyo na yan. Sabi ni Leo at mabilis at parang wala lang. Opo, sir. May flyer na po tayong pinaprint para sa investors. Ito po yung draft. Sabi ni Mr. Gomez. Iniabot ang flyer. May drawing ng modernong building at caption na Future Site of Villar Residences Rising Soon. Hindi man lang tinignan ni Leo ang exact address. Sige, leave it here. Aniya, sabay binalik ang tingin sa laptop. Samantala sa Cafe Amara, nakaupo si Sam sa staff area. Hawak-hawak ang isang flyer na kulay putit asul. Halos hindi siya makahinga habang binabasa ang nakasulat. Villarreal Holdings, coming soon. Kasama niya si Andrew kumakain ng ensaymada. Sam, okay ka lang? Kanina ka patahimik. Drew, tingnan mo to. Sabi dito, i-demolish yung lumang bahay sa kanto ng Matias Street. Kinuha ni Andrew ang flyer. Diba, isa yun sa mga lumang bahay nyo? Yung katulad ng disenyo sa bahay sa Pampanga. Isa yun sa mga luma na gusto mong gawing cafe, diba? Oo nga. Putya Andrew, yung dream ko. Yung bahay ng lola ko. Hindi ko pwedeng pabayaang masira yon. Ang daming memories doon.
Gusto ko nga siyang i-restore, di ba? Katulad dun sa Pampanga. Tapos biglang gusto nilang gawing kondo? Pero Sam, malaking kumpanya yung Villarreal Holdings. Paano mo sila mapipigilan? Tanong ni Andrew, takot ang tono. Umiling si Sam. Hindi ko alam, hindi ako papayag. Hindi ko pwedeng hayaang mawala na lang yon. Bahagi yun ng pamilya namin. Ng lola ko. Sino ba may-ari ng Villarreal Holdings? Ewan ko. Wala akong kilalang Villarreal. Basta alam ko, sobrang yaman nila. At mukhang wala silang pake kung masira yung buhay ng iba. Tumingin si Andrew sa kanya. Tahimik. Anong plano mo niyan? Haharapin ko sila. Hindi ko alam kung paano. Pero kailangan ko subukan. Kakausapin ko yung mga tao sa kumpanya nila. Kahit mababa ang chance ko, lalaban ako. Sa Villarreal Holdings, napatingin si Leo sa cellphone niya. Nakita niya ang message ni Liam. Sarili niyang bagong identity. Mula sa cafe, may selfie si Liam at Sam na nagtatawanan. Napangiti si Leo. Pero, bigla niyang naalala ang sinabi ni Mr. Gomez. Kinuha niya ang flyer na iniwan kanina at binasa ulit. Future site of Villar Residences, Matias Street, Quezon City. Natigilan siya. Kumabog ang dibdib niya. Matias Street. Hindi kaya bahay yan nila, Sam? Napahawak siya sa kanyang ulo. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Shit, anong ginawa ko? Tahimik ang bahay ni Sam. Wala ni isang tunog kundi ang mahinang tiktak ng wall clock sa sala. Kanya-kanyang pwesto ang pamilya. Si Lola Esther, nakaupo sa rocking chair, na parang walang lakas. Si Tita Merly, tahimik na nakatitig sa notice of eviction na hawak-hawak niya. At si Sam, nakaupo sa sofa. Hawak ang sketchpad niya. Parang hindi alam kung anong gagawin. Nanginginig ang kamay ni Lola Esther habang binabasa ang papel. Anak, dito ako lumaki. Huwag nilang gibain ito. Dito ako nagkaanak. Dito tayo nagsama-sama. Wala na ba tayo magagawa? Tumulo ang luha ni Sam. Hindi siya agad nakasagot. Hinimas niya ang cover ng sketchpad kung saan nakadrawing ang pangarap niyang cafe. Tayong pamilya, dito tayo nagsimula. Sa bawat dingding ng bahay na ito, nandito ang alaala ng lolo mo. Yung mga halakak natin tuwing Pasko. Yung amoy ng niluluto kong adobo. Nabitawan ni Lola Esther ang papel. Tinakpan ang mukha gamit ang palad at umiyak. Napayuko si Sam. Mahigpit niyang niyakap ang sketchpad. Hindi pwedeng basta mawala to. Hindi lang bahay to, La. Pangarap to. Buhay natin to. Sam, sabi ni Tita Merly. Medyo nanginginig din ang boses. Napakalaking kumpanya ng Villarreal Holdings. Hindi natin sila kaya. Baka lalo lang tayo mapahamak. So anong gagawin natin? Basta na lang aalis, iiwan tong bahay? Pabayaan na gibain? Hindi ho ako papayag. Sam, hindi madali yan. Baka mabutas ang bulsa natin sa abogado. Wala naman tayong pambayad. Baka merong paraan. Hindi ko alam kung ano. Pero hindi ko kaya manahimik na lang. Sabi ni Sam at pilit pinapakalma ang sarili. Umiling si Lola Esther. Pinunasan ng luha. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung mawala itong bahay. Dito ako tatanda. Dito ko gusto mamatay. Lola, huwag mo namang sabihin yan. Ipaglalaban ko to, La, para sa'yo. Para sa atin. Mahirap kalabanin na may pera. Wala naman tayong kapangyarihan. Sabi ni Lola Esther. Tinapik-tapik ang likod ni Sam. Huminga ng malalim ang dalaga, nanginginig pa rin. Kahit mahirap lalaban ako, hindi ako papayag na gibain to ng ganon-ganon lang. Hindi pwedeng pera lang ang masusunod. Hindi pwedeng basta burahin na lang lahat ng alaala natin dito. Sam, baka masaktan ka lang. Saad ni Tita Merly sa pamangkin. Mas masasaktan ako kung wala akong gagawin. Hindi ko kaya pumikit habang winawasak nila tong bahay.
Hindi ko kaya makita si Lola na ganito, hindi ko kaya. Tumulo ulit ang luha ni Sam. Pinunasan niya ito gamit ang palad. Kinuha niya ang sketchpad, binuksan at tinignan ang drawings ng cafe na matagal niya nang pinapangarap. Mga linyang maingat niyang giginuhit, mga detalye ng bintana, ng mga haligi, ng mga antigong upuan. Hinaplos niya ang isang sketch. Ito ang pangharap ko. Dito magsisimula yung future ko. Hindi pwedeng basta na lang tumawala. Tahimik na sumandal si Lola Esther sa likod ng rocking chair. Anak, sana tama ang magiging desisyon mo. Napatingin si Sam sa kanila. Lalaban ako kahit mahirap. Kailangan kong subukan para sa inyo. Para sa bahay na to, para sa pangarap ko. Sa labas ng bahay, dahan-dahang lumalalim ang gabi. At habang dumidilim, lalong humihigpit ang kapit ni Sam sa pangarap niyang hindi basta isusuko. Kabado na si Sam habang nakaupo sa loob ng function hall ng isang hotel sa Makati kinabukasan. Suot niya ang simpleng white blouse at itim na slacks. May dala siyang clipboard at ballpen. First time niyang mapasama sa ganitong klaseng presentation bilang intern sa Salazar & Co., isang kilalang architectural firm. Habang abala ang mga katrabaho niya sa pag-aayos ng mga kopya ng proposal, napapaskan lang si Sam sa paligid. Malamig ang aircon, maingay ang projector, at punong-puno ng mga taong naka-corporate attire. Okay ka lang, Sam? Okay lang. Medyo overwhelmed lang, first time ko kasi. Same. Pero exciting to, diba? Baka may makilala tayong big-time investors. Tumango si Sam at kumiti. Pero sa totoo lang, nahihilo na siya sa kaba. Wala sa isip niyang investors. Basta makasama lang siya sa project na posibleng magbigay na experience para sa dream cafe niya, sapat na yon. Maya-maya dumilim ang paligid. May spotlight sa stage, tumahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaki naka-dark gray suit ang lumabas. Matangkad, disente, confident ang lakad. Pagkaharap nito sa mikropono, halos bumaon sa kinauupuan si Sam. Good evening. I'm Leo Villarreal, CEO of Villarreal Holdings. Parang napako sa upuan si Sam. Leo? Nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin siya ng mas mabuti. Matangos ang ilong. Pamilyar ang mata. Ang buhok. Ang ngiti. Suot nga lang ngayon ay branded na suit at may ibang aura. Mas formal. Mas makapangyarihan. Pero imposibleng magkamali siya. Si Liam ay si Leo. Halos tumigil ang paghinga niya. Pakiramdam niya na bingi siya sa katahimikan. Nakatingin lang siya sa stage, sa lalaki. Ang lalaking ilang linggo nang nagpapakilig, nagpapatawa, nagpaparamdam ng pagmamahal sa kanya. Lahat ng yun ba, peke? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Leo o si Liam, napatigil sa pagsasalita. Parang siya lang ang nakita nito sa buong kwarto. Nanlalaki ang mata ni Leo. Halos mapabitaw sa hawak na clicker. Napalunok si Sam at hindi niya nakinaya. Tumayo siya, mabilis, naiwan ang clipboard sa mesa. Nagtatakang tinawag siya ng co-intern niya, pero hindi siya lumingon. Mabilis ang lakad niya palabas ng function room. Halos madapa siya sa pagmamadali. Nangingilid ang luha sa mga mata niya habang tinatahak ang hallway ng hotel. Sa stage, hindi na alam ni Leo kung itutuloy niya pa ang presentation. Hindi niya narinig ang mga palakpakan. Hindi niya na makita ang slides. Wala sa script ang nararamdaman niya ngayon. Gulat, takot at guilt. Gusto niyang sundan si Sam. Gusto niyang tumakbo pababa. Tawagin siya at pigilan. Pero nanatili siyang nakatayo. Hawak ang mikropono. Nakatulala sa direksyong pinagtakbuhan ng babaeng minsan niyang sinabing espesyal. Isang linggo na mula na makita ni Sam si Leo sa investors event. Simula noon, hindi na siya bumalik sa Cafe Amara. Laging bakante ang usual spot niya sa staff room. Wala na ang maingay na tawa. Wala na ang kwento niya tungkol sa lola, sa thesis,
o pangarap niyang cafe. Si Liam o si Leo, halos araw-araw dumadaan doon. Kahit alam niyang wala si Sam, umaasa siyang baka biglang pumasok ito at bumalik ang lahat sa dati. Boss Liam, wala na talaga si Sam eh. Di na siya nagparamdam. Hindi rin sumagot sa chat namin. Napabuntong hininga si Leo. Sige Drew, salamat. Pagkaalis niya, nagtungo siya sa harap ng boarding house ni Sam. Bitbit niya ang isang supot ng lugaw, katulad ng ginawa niya dati nung nagkasakit ito. Kumatok siya. Sam, please. Pagbuksan mo naman ako. Walang sumagot. Tumayo siya roon ng ilang segundo. Nakaapak lang sa makitid na hallway na amoy luma at pintura. Sam, pakiusap. Kahit ilang minuto lang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumitaw si Sam, naka-shirt at pajama. Magulo ang buhok. Mapungay ang mga mata. Halata ang puyat at pag-iyak. Anong ginagawa mo dito? Sam, please pakinggan mo ako. Hindi ko alam, hindi ko sinadya. Napatawa si Sam, pero walang saya sa mga tawa niya. Hindi mo alam? Niloko mo ko, Liam. O mas tamang tawagin, Leo. Pinaikot mo ko. Ikaw pala yung taong gustong gumiba ng bahay namin? Hindi ko alam, Sam. Hindi ko alam na bahay niyo yun. Nang malaman ko, gusto ko na sanang sabihin sa'yo. Lahat na lang kasinungalingan. Ano pa ba nung hindi ko alam yung pangalan mo? Yung yaman mo? Yung buong pagkatao mo? Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Sam. Nagangat ang kamay si Leo para hawakan sana ang braso niya. Pero umiwas si Sam. Tama na, Leo. Lahat ng sinabi mo, lahat ng moments natin, hindi ko na alam kung totoo ba o parte lang ng palabas mo. Hindi palabas yun, Sam. Totoo lahat ng naramdaman ko. Hindi ko alam na bahay niyo yung i-demolish. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko gugustuhin masaktan ka. Pero nasaktan mo na ako. Sam, pakiusap. Umalis ka na, Leo. Hindi ko kaya makita ka ngayon. Saad ni Sam. Halos pumutol ang boses niya. Sam, please. Sapat na yung sakit na nararamdaman ko. Ayoko nang madagdagan pa. At doon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Naiwan si Leo sa madilim na hallway. Mahigpit niyang hawak ang supot ng lugaw na parang wala nang silbi. Tinakip niya ang kamay sa bibig. Pilit pinipigil ang pagbuntong hininga. Sa loob ng kwarto bumagsak si Sam sa sahig. Hawak ang sketchpad, pero hindi niya na maituloy ang pagguhit. Dumaloy lang ang luha niya. Tahimik at walang humpay. Sa labas ng boarding house, tumalikod si Leo. Mabigat ang bawat hakbang. Parang bawat yapak niya, lalong lumalayo kay Sam. At sa pag-asang, may babalik pa ang dati nilang mundo. Maaga pa lang, puno na ng media ang lobby ng Villarreal Holdings. May mga cameras, boom mics, at mga reporter na abala sa pagkuha ng videos at pag-update sa social media. Nagkakagulo ang lahat. Akala'y regular lang na business press conference. Nakatayo si Leo Villarreal sa likod ng podium sa isang malaking conference room. Suot niya ang dark blue suit pero baka sa mukha ang tensyon. Malalim ang mga mata, parang hindi nakatulog. Okay sir, ready na po tayo. Sabi ng assistant niyang si Marcos. Nakatayo sa gilid, may hawak na cue cards. Di ko kailangan yan. Aniya sabay turo sa cue cards. Sure ka sir? Oo, gusto ko magsalita ng totoo. Maya-maya lumiwanag na ang spotlight. Tumahimik ang buong room. Lahat ng mata nakatingin kay Leo. Good morning sa inyong lahat. Alam ko marami sa inyo nagtataka kung ba't ko kayo pinatawag. Akala siguro ninyo business update to pero hindi. May gusto lang ako linawin at aminin. Nagtinginan ng mga reporters. Gusto ko pong magpakatotoo sa lahat. Ako po si Liam Cruz. Sabay-sabay na napabulala sa mga tao sa kwarto. Ano daw? Siya si Liam Cruz? Sir Leo, ano ibig sabihin yan? Ikaw si Liam Cruz? Sino po si Liam Cruz? Liam Cruz po ang pangalang ginamit ko para itago ang tunay kong pagkatao.
Gusto ko kasing maranasan kung paano maging simple. Gusto ko malaman kung paano mabuhay ng walang yaman, walang titulo at higit sa lahat. Gusto ko hanapin ang babaeng mamahalin ko kahit wala akong pera. Hindi ko intensyon manloko. Napagod lang po ako sa mundo na puro pakitang tao. Gusto ko lang ng normal na buhay. Gusto ko maramdaman yung totoong saya. Yung hindi dahil CEO ako o dahil mayaman ako. Sir Leo, may kinalaman po ba dito yung babaeng sinasabi niyong mahal niyo kahit wala kayong pera? Yes. May isang babae ako nakilala. Si Sam Lopez. Hindi niya alam kung sino talaga ako nung una. Siya lang ang tao na kausap ko na walang takot. Walang halong interes sa pera. Siya lang ang nagparamdam sa akin na tao ako. Hindi lang basta CEO. Nagsimulang humaplos si Leo sa gilid ng podium. Pilit pinibigil ang boses niyang manginig. Pero nasaktan ko siya. Hindi ko sinabi agad ang totoo. At ngayon, baka hindi niya ako mapatawad. Pero gusto ko malaman ng lahat, na lahat ng naramdaman ko para kay Sam totoo. Maraming bulungan sa crowd. Marami rin ang natouch. Sir Leo, ano pong plano niyo ngayon? Tuloy ang proyekto ng kumpanya. Pero hahanapan ko ng paraan na huwag maapektuhan ang bahay ni Sam. Hindi ko hahayaang masira yung bahay kung saan siya tumira sa mahabang panahon at isang bagay na mahalaga sa kanya. Biglang nagtayuan ng mga cameramen para makakuha ng mas malinaw na shot. May mga nagte-text sa newsroom, breaking news daw. Sa social media sumabog ang balita. Maraming na-touch, maraming natawa, at maraming nagalit. Pero karamihan humanga sa katapangan niyang magsabi ng totoo. Nakatayo pa rin siya sa harap ng podium, nakatitig sa mga ilaw ng kameras, pero nasa ibang lugar ang isip. Sam, sana marinig mo to. Sana maniwala ka, mahal kita. Puno ng tao ang Villarreal Holdings Auditorium. Nagsimula lang bilang simpleng press conference, pero ngayon, lahat nakafocus sa lalaking nasa entablado. At gusto kong i-announce na ipapahinto ko ang demolition sa lumang bahay sa Quezon City. Mahalaga ito hindi bilang heritage site, kundi dahil mahalaga ito para sa babaeng mahal ko. Nagtilian ang mga tao. May mga reporters na na-touch. Yung iba nga napaiyak pa. At ang iba tumakbo agad palayo para itype ang breaking news. Sa pinakadulo ng crowd naroon si Sam. Hawak niya ang necklace na binigay ni Liam. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Lumuluhang nakangiti. Pero may sakit pa rin natitira. Hindi niya alam kung gusto ba niyang lumapit, yakapin si Leo o tumakbo. Napakaraming emosyon. Kaya't pinili niyang umalis ng tahimik. Lumipas ang ilang linggo, tahimik ang Cafe Amara isang hapon. Maaaninag ang sinag ng araw sa mga baso. Mabango ang kape pero parang walang masyadong buhay. Pumasok si Sam, medyo kabado. Akala niya ordinaryong araw lang. Pero paglingon niya naroon si Leo. Nakatayo, nakasimpleng polo at jeans. Walang bodyguards, walang kasamang sino man. May hawak na isang sunflower. Sam. Sabi ni Leo, mahina pero puno ng emosyon. Napako si Sam sa kinatatayuan. Huminga siya ng malalim. Tapos binunot mula sa bagang necklace at inabot yun kay Leo. Di ko pa rin alam kung kaya ko magtiwala. Nalungkot ang mga mata ng binata pero tumango. Naintindihan ko. Pero hihintayin kita kahit gaano katagal. Hindi sumuko si Leo. Araw-araw nagpapadala siya ng kape kay Sam. Minsan bulaklak. Minsan sticky notes na nakadikit sa coffee cup. Minsan natatawa si Sam, minsan naiiyak. Ramdam niyang totoo lahat ng sinasabi ni Leo. Pero hindi pa rin niya maibigay ng buo ang puso niya. Takot pa rin siyang masaktan. Isang araw, bumalik si Leo sa Cafe Amara. Bitbit ang isang brown envelope. Ngumiti siya pero halata ang kaba. May papakita ako sa'yo. Binuksan ni Sam ang envelope at tumambad ang mga sketches. Drawing ng ancestral house nila. Pero nakadesign na bilang cafe at architectural hub.
May mga table para sa mga students, gallery walls para sa mga design exhibit, at napakagandang garden cafe sa likod. Parang buhay na nabuo ang pangarap ni Sam sa harap ng mga mata niya. Gusto ko matupad to para sa'yo. Hindi dahil gusto kitang bayaran, kundi dahil naniniwala ako sa pangarap mo. At gusto kitang suportahan bilang Leo at bilang Liam na nakilala mo. Napaluha si Sam. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto niyang tumakbo palapit pero pinipigilan niya ang sarili. Lumipas ulit ang mga linggo. Anniversary ng Cafe Amara. May acoustic singer. May ilaw na kumikislap at mga customers na nagtatawanan. Amoy vanilla latte ang buong cafe. Nasa bar counter si Sam. Nag-order ng cappuccino. Hindi niya alam na special na araw to. Lumapit si Leo nakangiti. Isang cappuccino po, para sa pinakamagandang barista sa balat ng lupa. Napailing na lang siya. Hay nako Leo, ang drama mo ha. Sige na, tikman mo muna. Baka may drama ka na naman dyan ha. Tikman mo muna, promise walang lason. Dahan-dahang uminom si Sam ng cappuccino. Pagtingin niya sa ilalim ng tasa, may nakalagay na maliit na velvet box. Napabugas siya ng hangin. Leo, ano to? Lumuhod si Leo. Hindi niya alintana ang mga customers na nagtitilian at pumapalakpak. Sam, can I love you as Leo and Liam for the rest of my life? Napahawak si Sam sa bibig niya. Tumutulo ang luha pero nakangiti. Leo, kahit CEO ka, kahit barista ka, ikaw pa rin. Masigabong palakpakan ang pumuno sa cafe. May ibang customers na nagbe-video, may sumisigaw pa. Doon siya hinalikan ni Leo sa harap ng marami. Makalipas ang ilang buwan, na-renovate ang ancestral house ni na Sam. Ginawang Cafe Amara at Architecture Hub. May mga tables kung saan pwede mag-aral ang mga estudyante. May maliit na gallery ng mga sketches ni Sam. At may cafe na puno ng masasarap na pastry. Villarreal Holdings ang sponsor. Sa gitna ng cafe, magkasamang nakaupo si Sam at Leo. Magkayakap. Alam mo, kahit ilang beses ka pang magtapon ng baso, gusto pa rin kita makasama. Biro ni Sam sa kanya. Sige, ikaw na gumawa ng kape. Hindi ko na talaga forte yun. Pero mahal kita. Kahit Liam man ang pangalan mo o Leo, basta ikaw. Hinalikan ulit siya ni Leo. Wala nang sikreto. Wala nang kasinungalingan. Puro pagmamahalan. Puro kilig. At puro pangarap na natupad. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.